Hello guys, eto na naman tayo syempre pag-usapan pa rin natin ito naman si si Ombudsman. Si Ombudsman parang nawawala sa sarili ngayon Ombudsman, anyari na ba sa'yo? Ha? Yan, wag ka na kasing pilitin. Wag nang pilitin kung wala naman talagang ebidensya. Paulit-ulit na tayo Eto na naman tayo, di ba? Guys, napakontent na naman tayo kasi si Ombudsman naman, ibang trip ngayon. Ang trip naman niya ngayon, tamang hinala. Hindi ka naman siguro nagdodroga. Ombudsman, okay yung mga ginagawa mo, okay yung mga paghahabol mo, okay ang paghahabol mo at sasampahan mo rin ang kaso itong sila Solargay, ang mag-inang Solar, no? At yung mga iba pang mga opisyal. Ang hindi lang palagay ko okay na, isipin mong ipipilit mo pa talaga ipipilit mo pa talaga yung gusto mong mangyari about kay Kong Martin. Ngayon kasi pumapangit ka sa paningin ng iba, sumasama, imbis na maayos na sana, kasi kung walang ebidensya, itigil. Kung walang ebidensya, mag-focus sa iba dahil ang daming nakapending sa'yo na kaso tulad ng sinasabi ko. Mag-focus ka. Diyan kay matatagal ng mga kaso ito. Palagay ko, dati-dati pa, natulog na nga ito, panahon pa ito ni Martires. So, ito ay kumbaga backlog na ng Ombudsman. Itong kay Iyotman. Pero parang nirefile ito sa'yo ni Sentry, di ba? Kay Iyotman at saka kay Manscarpio. Itong kay Sabit Sipon na plunder case. Ang mga taga Ilocos Sur hanggang ngayon ay naghihintay. Di ba ga? Ano nang nangyari? Nakaparking na ba? Ang tanong ng marami, nakapark ba? Ano nang nangyari sa plunder case ni Sabit Sipon? Di ba? Ngayon, itong kay Inday Sayad, uulitin ko na naman tsaka dito sa mga 15. Nasabi mo 15 na sinampaan anyari na dyan at ang marami pang iba. Ang dami mong dapat pag-focusan, di ba? Ngayon, pinipilit mo pa itong sinasangat mo pa yung kay Kong Martin, pero, wala namang ebidensya, di ba? Gagamitin mo yung yung 4 na marites na lang na natitira, yung 4 na na busabos. Pwede ba yun? Napakinggan ko kasi sa interview, guys, itong si Ombudsman. Aba. Talagang gagamitin daw nila. Anyway, di sige kung yun ang mangyayari, pero si Kong Martin, handa naman niyang harapin. So, magkita na nga lang kayo sa korte, di ba? Dahil kung wala naman talagang ebidensya, at madidismiss rin naman yan, di sige na lang, tingnan natin. Kung yan ang gusto mo, Ombudsman, ang sa akin lang, huwag ka masyadong mag-focus dyan dahil isampa mo kung isasampa mo, di tingnan natin, pero mag-focus ka rin, tingnan mo rin yung mga nakapending pa sa'yo, ang daming nakapending sa'yo para hindi kami mag-isip na ikaw ay namimili, wag mo nang gayahin yung iyong pinalitan na lahat na lang ay ipinarking, lahat ng kaso ay nakapark, baka naman dyan sa iyong yan may mga nakapark pa. Kaya ang daming natutulog na kaso. Di ba? Maganda na sana yung mga pinaggagawa na ikaw ay tuloy-tuloy na nagdedemanda sa mga congressman na yan, sa mga senador. Kaya lang minsan, pag-sablay na, wag nang ipilit. Di ba? Ano rin yan kumbaga, kainin na lang ang pride. Pag-sablay ay sablay. Di ba? Ganun lang yun Anyway, handa namang harapin ni Kong Martin yan. Kasi nga guys, ako, sa mga nagtatanong bakit ko sinusuportahan si Kong Martin, hindi kasi ako naniniwala. Tsaka, yun nga, kung talaga siya may kasalanan, naharapin naman ni Kong Martin, di may kasalanan at siya dapat managot. Kasi kaya lang, sa mga nakikita natin, kung ang ebidensya ay chismis, napaka-unfair naman sa tao. Napaka-unfair naman kay Kong Martin na siyang aakusahan ng ganun, wala namang ebidensya. Di ba? Kung ang ebidensya ay puro chismis, tapos ebidensya ay yung 4 na marites, 4 na busabos na natitira pa,
sablay na nga di ba? Sablay na sablay yun. Paano mong paniniwalaan yun? Para bang pinipilit na lang, di ba? Mahirap naman yun, no? Ombudsman, sayang naman yung bilib namin sa'yo. Naniniwala pa naman kami sa'yo na gagawin mo lang tama yung iyong trabaho, di ba? Anyway, sige, kung yan lang gusto ninyo, di magkaalaman, ha? Si Kong Martin naman, simula't simula, haharapin naman niya at hindi naman siya tumakbo na kagaya nitong mga mag-ina na may solar. Mag-ina na may solar, mag-inang solar. Yan ang tutukan mo, mag-inang solar na yan. Di ba? Saka meron ka pang nakapending, di ba? Itong kay Kawatano. Tsaka kay Padilla. So, ang dami pang pwedeng kasuhan ombudsman. So, mag-focus ka ron. Kasi kita na naman, sablay na ito, wag mo nang ipagpilitan pa. Diba? Para hindi ka masira. Yun lang naman ang sa akin. No? Si Kong Martin naman, yun nga, tulad ng sinabi ko, haharapin naman niya yan. Sa mga naiinis sa akin, bakit ako sumusuporta kay Kong Martin, wala kayong magagawa. Dahil talagang yun ang paniniwala ko. Hanggat hindi talaga siya nakikita ng ebidensya at hindi talaga nako-convict at napapatunayan sa korte, sa aking pananaw, mananatili siyang inosente. Diba? At saka, hindi ko pwedeng kalimutan ang ginawa niyang pagtulong kay PBBM. Kaya si PBBM, hanggang ngayon ay nandiri yan. So, wag natin kalimutan yon. Pero, kung si Kong Martin ay lalabas at makahatulan ng korte na may kasalanan, dapat niyang pagdusahan. Ganun talaga yon, di ba? Kaya lang, sa ngayon, kung ang tulad nga ng sinabi ko, mga ebidensya nyo, puro chismis, ay ang masasabi ko, Diyos ko po, Rudy. Di ba? Tingnan na lang yung iba, mag-focus sa iba, at para gumalaw-galaw yung baso, gumalaw-galaw yung mga kaso. Ang dami talaga niya na nakapending na sa'yo, ombudsman. Mas matutuwa sa'yo ang maraming Pilipino, maraming tao kung yung mga yan talaga, nakagaya niya nila Sabit Sipon, si Iyutman, sila Chupetra, yung mga yan ang masasampahan talaga. At ang mag-inang solar na yan, di ba? Nang makita lang namin, naku po Rudy, ay tuwan-tuwa ang taong bayan. Kaya yan ang unahin mo na lang. Di ba? Huwag ka lang mag-aksaya ng panahon sa alam naman natin na wala rin pupuntahan. Kagaya niyang pagpipilit nyo kay Kong Martin na yan, what the heck? Di ba ga? Di ba? Ito naman ay saganang akin lang. Di ba? Ombudsman, malaki pa rin ang pagrespeto ko sa iyo at malaki ang aking paniniwala sa iyo, baka maiwawasto mo naman ang iyong pag-iisip. Pero bagamat ganun, ako'y naniniwala pa rin sa iyo. Gawin mo pa rin yung tama at ipursige ang paghabol dito sa mga kawatan na ito, lalo dito kala Chupetra, mga hinayupak na ito, ng mangulungan. So, yun lang. Sa mga bobo didilis at may sayad dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad, sabagat ang may sayad ay laging high blood. Mukhang si ombudsman, medyo medyo hindi ko alam, medyo nawawala lang paminsan-minsan sa sarili. O, di ba ka? Bye!